Araling Panlipunan 5, Quarter 4, Week 5 hanggang Week 6, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan. Para sa most essential learning competencies, natataya ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor katulad ng katutubo at kababaihan sa pakikibaka ng bayan. Sa huling aralin, natutuhan mo ang mga pananaw at paniniwala ng mga katutubong Muslim o sultanato sa pagpapanatili ng kanilang kalayaan. Sa araling ito ay matututuhan mo ang naging partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka laban sa mga Espanyol. Kaya bilang mag-aaral, ikaw ay inaasahang A. Natutukoy ang iba't ibang rehiyon at sektor gaya ng katutubo at kababaihan sa pakikibaka ng bayan. B. Na ilalarawan ang mga katutubong pangkat na nagtanggol sa bansa laban sa mga Espanyol. At C. Napahahalagahan ang pakikibaka ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Nalaman mo na ang mga layunin na dapat mong matutunan. Ngayon, balikan natin ang ating nakaraang aralin. Panuto, lagyan ng fact ang bilang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pananaw at paniniwala ng mga Muslim at bluff naman kung hindi. Para sa unang bilang, malaki rin ang pagpapahalaga ng mga Muslim sa kalayaan. Ito ba ay fact o bluff? Magaling, ito ay fact. Pangalawa, hindi sila basta nakikipagkasundo sa mga dayuhan. Ito ba ay fact o bluff? Magaling, ito ay fact. Pangatlo, ang pagsakop sa kanilang teritoryo ay nangangahulugan ng malaking digmaan hanggang kamatayan. Ito ba ay fact o bluff? Magaling, ito ay fact. Pang-apat, tinalikuran nila ang kanilang relihiyon at tinanggap ang relihiyong Katoliko. Ito ba ay fact o bluff? Magaling, ito ay bluff. At panglima, ang pakikipaglaban ay pagpapakita ng kanilang pagtatanggol sa kanilang kinagisnang relihiyon. Ito ba ay fact o bluff? Magaling, ito ay fact. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, hayaan muna nating sagutan ang gawaing nasa ibaba. Panuto, gamit ang crossword puzzle, hanapin ang mga katutubong Pilipino na nakipag-alsa laban sa mga Espanyol. Narito ang mga Pilipinong nakipag-alsa laban sa mga Espanyol. Bilugan natin si Sumuroy. Sumunod, si Lakandula. Sumunod naman ay si Bangkaw. Sumunod ay si Melchora. Sumunod ay si Dagohoy. Ang sumunod naman ay si Teresa. Ang sumunod ay si Patrocinia. Sumunod naman ay si Diego Silang. At ang panghuli ay si Tamblot. Ulitin ko, ang mga pangalang binilugan natin ay Sumuroy, Lakandula, Bangkaw, Melchora, Dagohoy, Teresa, Patrocinia,
Diego Silang, Tamblot. Naging madali ba sa inyo ang paghanap ng mga katutubong Pilipino na nag-alsa laban sa mga Espanyol? Marahil ay naging mahirap sa iyo ang paghahanap ng mga katutubong nag-alsa sa mga Espanyol, kaya ngayon ay iyong lilinangin ang mga kaalamang ito sa tulong ng mga teksto na sadyang inihanda upang madagdagan ang iyong kaalaman. Napapanahon na upang mabigyan natin ng pagpapahalaga ang mga revolusyonaryo mula sa iba't ibang rehiyon, lalawigan at sektor, kabilang na ang mga kababaihan na mga tumulong at nakidigma para sa bayan. Ngayon, ating alamin ang naging partisipasyon ng bawat isa sa pakikibaka ng bayan. Ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan. Ang pag-aalsa o paggamit ng armas ay unang naging pagtugon ng mga Pilipino sa pagtrato sa kanila ng mga Espanyol. Tulad ng ginawa ni Lapu-Lapu noong 1521, ipinasya ng ibang mga Pilipino na tapatan ng dahas ang hindi maayos na pagtrato sa kanila ng mga Espanyol. Magkakaiba ang mga dahilang nagbunsod sa kanilang paglulunsad ng rebelyon. Alamin natin ang mga pag-aalsang politikal. Pag-aalsa ni Lacandula noong 1574. Ang sanhi at bunga nito ay hindi pagtupad sa ipinangako sa kanila ni Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi na malibre sa pagbabayad ng buwis at polo ang mga kaanak ni Lacandula, ang huling hari ng Maynila. Pag-aalsa ng mga datu ng Tondo, 1587 hanggang 1588. Ang naging sanhi at bunga nito ay ninais ng mga datu sa pangunguna ni Namagat Salamat, Martin Pangan, Juan Banal at Pedro Balingit na mabawing muli ang kanilang kalayaan at karangalan. Alamin naman natin ngayon ang mga pag-aalsang panrelihiyon. Pag-aalsa ng mga Igorot noong 1601. Ang naging sanhi at bunga nito ay ang pagtutol sa pagbibinyag sa mga Igorot ng Hilagang Luzon sa Kristyanismo alinsunod sa utos ni Gobernador General Francisco de Tello de Guzman. Pag-aalsa ni Bangkao noong 1621. Ang naging sanhi at bunga nito ay pinamunuan ni Datu Bangkao ng Sigara na lumaban sa simbahang Katolika ng Leyte. Pag-aalsa ni Tamblot noong 1621 hanggang 1622. Ang naging sanhi at bunga nito ay pagtutol ng mga Boholano sa Kristyanismo sa pamumuno ng dating babaylan na si Tamblot. Isinagawa ito sa unang araw ng pista ni Saint Francis Xavier. Pag-aalsa ng mga Itneg noong 1625 hanggang 1627. Ang naging sanhi at bunga nito ay pinugutan ng ulo ang dalawang misyonerong Dominican at hinikayat ang mga Itneg na magnakaw, dumumi sa mga imahen ng santo at sunugin ang mga lokal na simbahan bilang protesta sa sapilitang pagbibinyag sa kanila sa Kristyanismo. Pag-aalsa ni Tapar sa Panay noong 1663. Ang naging sanhi at bunga nito ay pinangunahan ni Tapar ng Iloilo na naghahangad na magtayo ng bagong sangay ng Kristyanismo sa bayan ng Oton kung saan ay kikilalanin siya bilang Diyos na makapangyarihan. Pag-aalsa ng mga magtangaga ng Cagayan noong 1718. Ang naging sanhi at bunga nito ay pinigilan nila ang mga katutubo ng Tugigaraw na ipagpatuloy ang pagtangkilik sa Kristyanismo at hinimok ang pagsasauli sa mga prayle nang ibinigay nilang rosaryo at eskapularyo. Pag-aalsa ni Dagohoy sa Bohol noong 1744 hanggang 1829. Ang naging sanhi at bunga nito ay nagalit si Dagohoy, isang dating kabesa de barangay,
dahil sa pagtutol ng kura na bigyan ng marangal na libing ang kanyang konstableng kapatid. Pag-aalsa ni Apolinario de la Cruz sa Tayabas, 1840 hanggang 1841. Ang naging sanhi at bunga nito ay nagalit si Apolinario de la Cruz o Hermano Pule dahil tinanggihan siyang maging pari at kilalanin ang kanyang samahang Confradia de San Jose. Alamin naman natin ngayon ang pag-aalsang ekonomiko. Pag-aalsa ni Magalat noong 1596. Kasama ang kanyang kapatid, tinutulan ni Magalat isang rebelde mula Cagayan ang di makatuwirang paniningil ng buwis ng mga Espanyol. Pag-aalsa ni Ladya sa Malolos, Bulacan noong 1643. Kinumpiska ang kanyang ari-arian ng mga Espanyol na nagtulak sa kanya na mag-alsa laban sa mga mananakop. Pag-aalsa ni Sumuroy noong 1649 hanggang 1650. Pinamunuan ng waray na si Agustin Sumuroy ang pag-aaklas laban sa Polo y Servicio sa Samar. Taliwas sa patakaran ng Polo, ang mga waray ay ipinadala sa mga pagawaan ng barko sa Cavite, malayo sa kanilang tirahan. Pag-aalsa ni Maniago noong 1660 hanggang 1661. Pagtutol ng mga Kapampangan sa sapilitang paggawa sa mga galyon at sa hindi pagbabayad ng pamahalaan sa mga biniling palay mula sa mga magsasaka. Pag-aalsa ni Malong sa San Carlos, Pangasinan noong 1660 hanggang 1661. Nag-ugat sa hindi pagbabayad ng mga Espanyol ng kaukulang sahod sa libu-libong katutubong nagtatrabaho sa paggawaan ng barko. Pag-aalsa ni Almazan sa San Nicolas, Lawacag, Ilocos Norte noong 1661. Pinamunuan ni na Don Pedro Almazan, isang mayamang pinuno ng Lawag na kinoronahan noong 1660 bilang hari ng Ilocos, at Juan Magsanop, pinuno ng Bacara, Bangu. Pag-aalsang agraryo sa Katagalugan noong 1745 hanggang 1746. Malawakang pag-aalsa ng mga magsasaka ng rehiyon ng Katagalugan sa pangunguna ng mga lalawigan ng Batangas, Laguna at Cavite, dulot ng pangangamkam ng mga praile sa kanilang lupa. Pag-aalsa ni Diego Silang at Gabriela Silang noong 1762 hanggang 1763. Nag-alsa si Diego Silang dahil sa buwis at pagnanais na palayasin ang mga Espanyol. Pinatay ng kanyang kaibigang si Miguel Vicos. Pag-aalsang Basi noong 1807. Pinamunuan ng isang Pedro Ambaristo sa kasalukuyang Pidig, Ilocos Norte. Alamin naman natin ngayon ang partisipasyon ng mga kababaihan sa pakikibaka ng bayan. Gregoria de Jesus. Siya ay kilala sa bansag na Lakambini ng Katipunan. Siya ay sumapi sa Katipunan bago pa man makasal kay Andres Bonifacio. Sa isang pagpupulong ng mga Katipunero, nabuo ang isang sektor na pambabae sa samahan. Si Josefa Rizal, kapatid ni Jose Rizal, ay nahalal na pangulo at siya ang inihalal na pangalawang pangulo. Mahirap ang naging kalagayan ni Oryang, kanyang palayaw, lalo na nang matuklasan ang Katipunan. Bilang Lakambini ng Katipunan at asawa ng Supremo, siya ang tagapagtago ng mga lihim na dokumento ng samahan. Pinamahalaan din ni Oryang ang pagpapakain at pagpapagamot sa mga kasapi ng Katipunan na nasugatan sa labanan. Gliceria Mariela de Villavicencio. Bagaman marami ang kumampi sa mga dayuhan, may mga miyembro rin ng mga mayayamang angkan ang matapat na sumuporta sa layunin ng rebolusyon. Isa sa kanila si Gliceria Mariela de Villavicencio ng Taal, Batangas.
Maaga siyang nagpakasal kay Eulalio Villavicencio sa gulang na 19 dahil parehong nagmula sa mayamang angkan at mahusay sa pagnenegosyo, mas napalago nila ang kanilang mga ari-arian. Nang mapatay noong 1872 ang mga paring Gomburza, nagsimula na si Gliceria at ang kanyang asawa sa pagiging aktibo sa propaganda. Nang si Rizal ay nasa Hong Kong, nakipagkita sa kanya si Eulalio at nagbigay ng 18,000 pesos. Nang bumalik, may dala na itong mga kopya ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Rizal. Ang mga ito ay kanilang ipinamigay. Patrocinio Gamboa. Tubong Iloilo si Patrocinio Gamboa. Bagaman nagmula rin siya sa isang mayamang angkan ng mga ilustrado, kabilang siya sa mga naghahangad ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Mahilig siyang magbasa ng mga komposisyon ni Rizal at Lopez Haina. Hindi nagtagal, sumapi na rin siya sa mga nagre-revolusyonaryo sa kanilang lalawigan. Hindi siya agad pinagdudahan ng mga Espanyol dahil siya ay babae. Nakatulong siya sa paniniktik at sa pag-iipon ng pondo para sa revolusyon. Naging aktibo rin siya bilang miyembro ng Red Cross. Melchora Aquino. Kilala si Melchora Aquino sa bansag na ina ng katipunan. Sa edad na 84, hindi siya nag-atubiling magbigay ng tulong sa mga nasugatang katipunero sa tuwing napapasabak ang mga ito sa labanan. Dahil mayroon siyang palayan, naging mainam na kanlungan ng mga revolusyonaryo ang kanyang lugar. Hindi rin siya naging maramot na magbigay ng palay o kalakal niya sa kanyang tindahan. Dito madalas niyang makausap si Andres. Siya ay hinuli at ikinulong dahil sa kanyang pagtulong sa mga katipunero. Siya ay ipinatapon sa Guam kung saan tinanggap siya ng mag-asawang Pilipino. Pinili niyang magtrabaho sa kanila kaysa tumanggap ng libreng tulong. Teresa Magbanwa. Tinaguriang unang mandirigma sa Panay at mas kilala bilang Joan of Arc ng Visayas. Nang sumiklab ang revolusyon, sumanib siya sa kabila ng pagtutol ng kanyang asawa. Naunang sumapi sa katipunan ng kanyang dalawang kapatid na lalaki na pawang may mataas na katungkulan sa katipunan. Pinamunuan niya ang isang pangkat ng mga kalalakihan. Tumulong siya sa pakikipaglaban. Nakilala siya sa kanyang husay sa pamumuno at tinawag na Naiisa. Maraming labanan ang kanilang naipanalo. Sa kabila ng gutom at kakulangan sa armas, unti-unting naagaw nila ang mga bayan ng Panay hanggang masakop ng mga Persang revolusyonaryo ang buong isla. Nakuha niya ang mga armas laban sa mga Espanyol, pinangunahan ng mga tropa at nanalo ng ilang mga labanan sa ilalim ng pamumuno ni General Martin Delgado. Ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa panahon ng mga Amerikano. Ang kanyang kapatid na si General Pascual ay isa rin sa nagtanggol sa Haro. Aktibo rin sa pakikipaglaban ang kanyang kapatid na si Elias. Nang bumagsak ang Santa Barbara, Iloilo sa mga kamay ng mga Amerikano, naging gerilya sila. Napatay ang kanyang kapatid na si Elias sa isang labanan, samantalang patraidor namang pinatay si Pascual. Nagluksa siya sa pagkamatay ng kanyang mga kapatid. Nang magsimulang magsisuko ang mga general, nilansag niya ang kanyang pangkat sa halip na sumuko. Lumipat siya sa bayan ng kanyang asawa at namuhay ng tahimik. Itinigil niya ang pakikipaglaban nang makita niyang walang mangyayari sa pagtutol nila sa pananakop ng mga Amerikano. Bunga ng pag-aalsa. Hindi nagtagumpay ang mga unang pag-aalsa sapagkat hindi nakamit ang mga layunin. Gayunpaman, naging paraan ito upang ipabatid ng mga Pilipino ang pagtutol sa mga pagmamalabis ng mga pinuno at praileng Kastila.
Ngunit walang ginawang paraan ang pamahalaan upang masugpo ang baluktot na pamamalakad. Sa kabilang dako, nagpamalas ng katapangan ang mga katutubo sa kanilang pag-aalsa, subalit kulang sila ng disiplina, walang pagkakaisa at walang pinuno o leader na malakas upang buklurin ang damdamin ng mga tao. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pamprosesong tanong. Unang tanong, sino-sino ang namuno at nakilahok sa nasabing pag-aalsa? Tama! Ang mga namuno at nakilahok sa pag-aalsa ay sina Raha Lacandula, Raha Sulaiman, Magat Salamat, Francisco Dagohoy, Diego Silang, Gabriela Silang, Gregoria de Jesus, Patrocinio Gamboa, Melchora Aquino, at Teresa Magbanwa. Pangalawang tanong, ano-ano ang naging dahilan ng kanilang pag-aalsa? Tama! Dahil sa mga pang-aabusong pang-ekonomiko, pampolitikal at panrelihiyon. Pangatlong tanong, paano ipinakita ng mga katutubong Pilipino ang kanilang pagtutol sa kalabisan ng mga mananakop na Espanyol? Tama! Sa pamamagitan ng isang revolusyon, ang mga katutubong Pilipino ay nagsagawa ng pag-aaklas, pakikipaglaban, pakikidigma at rebelyon laban sa mga mananakop na mga Espanyol. Pang-apat, sa iyong palagay, nagtagumpay ba ang mga ito sa kanilang naising pagbabago laban sa pamamalakad ng mga Espanyol? Ipaliwanag ang iyong sagot. Hindi sila nagtagumpay dahil kulang sila ng disiplina, walang pagkakaisa at walang pinuno o leader na malakas upang buklurin ang damdamin ng mga tao. Panglima, bilang mag-aaral, sa paanong paraan mo mapahahalagahan ang ginawang pamamaraan ng mga katutubong Pilipino laban sa mga Espanyol? Bilang mag-aaral, aking aalalahanin at gugunitain ang kabayanihan ng mga katutubong Pilipino sa pagtatanggol sa ating kalayaan. Ipagmamalaki ko ito sa lahat at ituturo sa mga kapwa ko kabataan ang ginawa nilang kabayanihan. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Tukuyin kung pag-aalsang panrelihiyon, ekonomiko o politikal ang sumusunod. Una, pag-aalsa ni Bangkao. Anong uri ng pag-aalsa ito? Tama, ito ay panrelihiyon. Pangalawa, pag-aalsa ni Maniago. Anong uri ng pag-aalsa ito? Tama, ito ay ekonomiko. Pangatlo, pag-aalsa ni Lacandula. Anong uri ng pag-aalsa ito? Tama, ito ay politikal. Pang-apat, pag-aalsa ni Diego Silang. Anong uri ng pag-aalsa ito? Tama, ito ay ekonomiko. Panglima, pag-aalsa ni Apolinario de la Cruz. Anong uri ng pag-aalsa ito? Tama, ito ay panrelihiyon. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, mula sa kahon sa ibaba, isulat sa patlang kung sino ang tinutukoy sa bawat bilang. Unang bilang, siya ang tinaguri ang lakambini ng Katipunan. Sino siya? Tama, siya si Gregoria de Jesus. Pangalawa, kinikilala bilang ina ng Katipunan. Sino siya? Tama, siya si Melchora Aquino. Pangatlo, kasama ng kanyang asawa ay sinuportahan nila ang revolusyon pagkatapos bitayin ang tatlong paring Pilipino ang Gomburza. Sino siya? Tama, siya si Gliceria Villavicencio. Pang-apat, sumapi rin sa Katipunan matapos sumapi ang kanyang dalawang kapatid na lalaki at namuno sa isang maliit na pangkat. Sino siya? Tama, siya si Teresa Magbanwa.
At panglima, siya ang dahilan kung papaano nakarating ang watawat kay General Delgado ng Santa Barbara. Sino siya? Tama, siya si Patrocinio Gamboa. Para naman sa pagsasanay bilang 3, batay sa iyong binasang teksto, kumpletuhin ang nilalaman ng graphic organizer sa ibaba. Mga dahilan na nagbigay daan sa mga Pilipino na maglunsad ng rebelyon laban sa mga Espanyol. Ang mga ito ay pag-aalsang politikal, pag-aalsang ekonomiko, at pag-aalsang pangrelihiyon. Ang resulta ng mga ito ay sumidhi ang kanilang pagnanais na maging malaya at mapalayas ang mga dayuhan sa ating bansa. Para naman sa pagsasanay bilang 4, gamitin ang read and react, suriin at basahin ang sitwasyon. Ipaliwanag sa iyong sariling pananaw sa pamamagitan ng pagbibigay reaksyon kung paano nakaapekto sa buhay ng mga Pilipino ang patakarang pinairal ng mga Espanyol na naging dahilan ng kanilang pag-aalsa. Read. Pagtutol ng kura o pari na bigyan ng marangal na libing ang kapatid ni Francisco Dagohoy. Para sa aking reaksyon, sang-ayon ako sa ginawa ni Dagohoy dahil hindi man lang binigyan ng marangal na libing ang kapatid niya. Tinutulan pa ito ng mga makapangyarihang kura para bang inalisan na nila tayo ng karapatan kahit sa pagpapalibing lamang ng marangal. Para sa read, sa pilitang paggawa sa mga galyon at hindi pagbabayad ng pamahalaan sa mga biniling palay mula sa mga magsasaka. Para sa aking reaksyon, bilang isang Pilipino ay aking ipagtatanggol ang aking sarili at ang aking kapwa sa mapang-abusong pamahalaan upang ipakita sa kanila na hindi tama ang ginagawa nila sa mga Pilipino na magsasaka. Para naman sa pagsasanay bilang 5, ilagay ang naging partisipasyon sa pakikibaka ng mga kababaihan ng bayan. Isulat ang sagot sa loob ng kahon sa iyong sagutang papel. Melchora Aquino. Gumagamot sa mga sugatang katipunero at nagbibigay ng pagkain sa mga gutom na katipunero. Teresa Magbanwa. Namuno siya sa grupo ng mga kalalakihan na lumaban sa Espanyol kasama ang kanyang mga kapatid. Gregoria de Jesus. Tagapag-ingat ng mga lihim na dokumento ng katipunan. Patrocinio Gamboa. Nakatulong siya sa paniniktik at sa pag-iipon ng pondo para sa revolusyon. Gliceria Mariela de Villavicencio. Nagbigay ng 18,000 na tulong kay Rizal, namigay at nagpakalat ng kopya ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Para naman sa pagsasanay bilang 6, gamit ang chart sa ibaba, pumili ng isang Pilipino na naging bahagi ng pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Iguhit ang masayang mukha kung tagumpay at malungkot na mukha naman kung bigo. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Mga unang pag-aalsa laban sa Espanyol. Una, pag-aalsang panrelihiyon. Pinuno ng pag-aalsa, Apolinario de la Cruz. Lugar na pinangyarihan, Tayabas, Quezon. Resulta, bigo. Pangalawa, pag-aalsang pang-ekonomiko. Pinuno ng pag-aalsa, Diego Silang. Lugar na pinangyarihan, Vigan, Ilocos Sur. Resulta, bigo. Pangatlo, pag-aalsang politikal. Pinuno ng pag-aalsa, Raha, Lacandula. Lugar na pinangyarihan, Tondo, Maynila. Resulta, bigo. Para naman sa pagsasanay bilang 7, ibigay ang naging dahilan ng pag-aalsa ng mga katutubong Pilipino laban sa mga Espanyol. Puna ng chart na nasa ibaba. Una, Francisco Dagohoy. Dahilan? Hindi nabigyan ng disenteng libing ang kanyang konstableng kapatid. Pangalawa, Lacandula. Dahilan? Pinagbayad ng buwis at polo ang kanyang mga kaanak.
Pangatlo, manyago. Dahilan? Pagtutol sa sapilitang paggawa sa mga galyon at sa hindi pagbabayad ng pamahalaan sa mga palay ng magsasaka. Pang-apat, Apolinario de la Cruz. Dahilan? Hindi siya ginawang pari at tinutulan ang kanyang samahang Confradia de San Jose. At panglima, Magalat. Dahilan? Pagtutol sa di makatuwirang pagbabayad ng buwis ng mga Espanyol. At para naman sa pagsasanay bilang 8, ilarawan na naging partisipasyon ng mga Pilipino sa pakikibaka ng bayan laban sa kolonyalismong Espanyol. Pumili lamang ng isang gawain ayon sa iyong kakayahan. Gawing gabay sa pagmamarka ng gawain ang sumusunod na rubrics. Pumili sa 3. A. Paglikha ng slogan. B. Paglikha ng poster. O C. Pagsulat ng sanaysay. Pumili lamang ng isa. Ayan mga bata, may natutunan ba kayo sa ating aralin? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!